everyone! Welcome back! So, ngayong araw na to, samahan niyo akong i-unbox itong bagong credit card na na-receive ko. So, ito yung RCBC credit card. Actually, nung una, hindi ko pa alam kung anong klaseng card, pero biglang nag-message or nag-SMS si RCBC na na-deliver na nga daw yung aking RCBC JCB Platinum. So, platinum na naman ang na-receive ko. Actually, hindi ako nag-expect guys ng ganitong higher tier na card. Actually, ang gusto ko nga lang sana yung pinaka-basic credit card na meron si RCBC. Pero ito yung binigay. Salamat na din. Since alam ko na kung anong card to, hindi ko lang alam kung kailan yung statement date niya, at saka kung magkano yung credit limit na binigay. So, ngayon, kung makikita ninyo, hindi pa talaga siya bukas. Hindi ko pa siya binubuksan. Talagang hinintay ko tong video na to guys para sabay-sabay natin tong tingnan. So ngayon, buksan ko na. And by the way kapag kayo ay nag-expect ng delivery ng credit card, make sure nyo lang guys na nasa bahay kayo. Kasi every time talaga ang credit card dinideliver, nag-a-ask talaga yung delivery rider ng valid ID nung credit card holder. So, just in case na wala kayo sa bahay, mag-iwan kayo ng valid ID nyo sa kasama nyo sa bahay. Para nang sa ganun, pag dumating yung credit card is marireceive pa rin nila para wala kayong maging issue. Okay? So, ngayon, i-open ko na to guys kasi hindi ko pa talaga siya binuksan. Tingnan natin. And make sure pag na-receive nyo na hindi tampered yung pinaka-plastic double check nyo mabuti, make sure na hindi pa siya nabuksan or whatever. Kasi baka mamaya nabuksan na tapos parang ni-receive lang ulit. So, eto na siya guys. Kung makikita nyo, meron ditong seal. 'Di ba? Ayan. So, ang nakalagay dito is if seal is tampered, please call 8888-1883. So, hindi pa naman siya na-tamper. Kita nyo naman, diba? Ano pa siya. So, buksan na natin. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Para, Oh. Actually, nung nalaman ko na JCB Platinum to guys, nag-check na ako sa website ni RCBC na ano ba yung mai-offer ni JCB Platinum sa credit card holders. Ano ba yung mga features na meron siya? Actually, ang dami. And parang very, very good tong card to kapag frequent traveler ka. Okay. So, eto siya. Diba? Ganito siya guys. And tingnan na natin. So, bubuksan ko na siya. Wow! Ang ganda ng card. Wow. Okay. So, na-shock ako sa credit limit na binigay. Like, Erminger. Ilang zero ba to? Charot. So, now guys, na alam mo na, kung ano yung credit limit na binigay. Syempre, yung card, inactive pa yan. So, para ma-activate mo yan, kailangan mo lang i-follow kung ano yung instruction na nakalagay dito sa papel kung saan nakadikit yung credit card. Kasi, diba, itong papel na to, importante to guys, kasi nandito lahat yung information ng card. So, makikita dito yung buong card number, tapos, andito rin yung credit limit na binigay sa'yo, cash advance limit, andito din yung statement date mo, at saka yung expiry date niya. And at the same time, yung instruction kung paano mo i-activate. So, sa case ni RCBC, meron ditong phone number, yung 0919-160-0402, kung saan pwede mong i-activate through SMS. Ite-text mo lang yung last 6 digits ng credit card number sa number na yon. So, or pwede din naman, since meron ditong QR code, pwede mo rin i-scan yung QR code para ma-activate yung card. Or another option is, pwede ka din tumawag sa customer service nila. So, ako guys, lagi kong pine-prefer yung SMS lang. So, just in case lang naman na after 10 minutes, hindi ka pa daw makareceive ng confirmation, that's the time na
pwede ka nang tumawag sa customer service ni RCBC para tulungan kang i-activate yung card. Just to let you know guys, ang nangyari kasi dito is gusto ko sana sa Metrobank mag-avail ng credit card. So may clinic ako na apply now sa online, I think sa FB yata yon. Tapos hindi ko alam na yung apply pala na yon is for parang affiliate sila ng mga credit cards. So ang pangalan is Prime Cards PH. So tinawagan nila ako, nag-ask na sila ng konting ng details ko, and then sabi nila marami silang partners na banks kung saan pwede nila isubmit yung application ko. So I think ito yung sila yung nag-apply nitong RCBC na to sa akin, para sa akin. Hindi ko in-expect guys na ma-approve ako kasi I've been trying to apply kay RCBC pero hindi ako na-approve eh. So this time in-approve nila ako. Siguro dahil through third party ako nag-apply. I'm not sure. So, ngayon, August 21, naka-receive ako ng message na na-receive na nila yung application ko. Kay RCBC, Si RCBC nag-text ng August 21. And then, August 29, naka-receive ako ng text ulit na kino-congratulate ako dahil na-approve nga daw yung credit card application ko at ma-deliver daw yung card within 13 banking days. Na-receive ko yung card September 10. In 2 weeks time, na-receive ko yung card. So, usually, ganyan naman talaga yung timeline. Mga 2 weeks yan, tsaka mo marireceive yung credit card upon approval of your application. Okay? So, yun, bali yung naging timeline ko. And hindi ako nag-apply directly sa online sa RCBC website mismo. Okay? So, siguro ang nakatulong lang din guys na ma-approve yung application ko kay RCBC is syempre through third party, siguro in partnership sila with RCBC, and at the same time existing credit card holder na kasi ako. Meron din kasi akong Security Bank Platinum na card. So tinanong kasi ako ng Prime Cards kung meron na akong existing na card. So yun yung binigay ko. Binigay ko yung card number kasi kailangan daw yun for verification. So yun lang. Okay, so ngayon guys, kung tatanungin niyo ako kung a-activate ko siya, pag-iisipan ko muna. Kasi ang statement date na binigay sa akin is every first of each month. Kasi kailangan talaga mamamanage mo siya and sasang-alang-alang mo talaga yung cut-off date ng credit card mo. So, maraming salamat sa panonood guys, and kung meron kayong question, leave your comment below, and see you again on my next. Bye!